Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Elias. Taong 2001, liblib na bahagi ng Mindanao. Kilala sa Elias sa kanilang lugar bilang barumbadong manggagapas. Sa ugaling mainitin ang ulo, hindi tumatanggap ng anumang salita. Lalo na kung sa tingin niya na siya ang tama. Sa dami at lawak ng taniman sa lugar, siya ang palaging tinatawag upang gapasin ang mga pananim. Kaso nga lang, nagpapakumbaba ang mga tao lalo na kung sasadya sa kanyang tahanan. Pinapanatiling mahinahon ng pananalita at hindi ko kontra sa pasya. Magandang araw, Belen. Nariyan ba si Elias? Susuhulan ko sana para gapasin ng mga palay Maaari bang ikaw na magsabi? Alam mo naman nakakatakot ang asawa mo Wika namang salbo sa babaeng nagwawalis. Huminto ito upang kausapin siya. Naroon pa po sa palayan ni Mang Loro. Pag-uwi sasabihan ko ho. Pero mas mabuti po sana kung ikaw magsabi sa kanya para malinaw ang usapan. May mga tanong po kasi si Elias tapos kayo lang naman po makakasagot. Kasi naman kapag si Elias na ang kaharap, umuurong ang dila ko Hindi ko alam kung anong sasabihin. Grabe naman kasi yung aura ng asawa mo. Mabuting tao pero nakakatakot. Basta sabihan mo na lang siya na nagpunta ko rito ha. Yang palaya na ginapas niya dati, alam niya na yon. O sige po. Wala naman siyang gagawin bukas kaso nga lang baka mapaaga ng punta. Abangan nyo na lang po Mas mainam na mauna po kayo dun Kapag wala kasing nabutan aalis kagad yun, mainipin yun Ganun ba? O sige, tatandaan ko. Mauna na rin pala ako ha. Basta yung sinabi ko ha. Maraming salamat, magandang araw ulit sa'yo. Ipinagpatuloy ni Belen ang pagwawalis. Ilang sandali dumating si Elias. Nagulat siya nang makita na merong pasa sa mukha ang asawa. Elias, palagi na lang bang ganyan? Sa tuwing uuwi may pasa ka. Akala ko ba trabaho ang ginagawa mo? Bakit parang nakikipagbugbugan ka lang? Abat, wag mo kong talikuran Kinakausap pa kita, Elias! Hindi siya pinansin. Sinundan niya ang asawa at pinagsabihan. Kaso nga lang wala itong balak na makinig sa kanya. Napagod na lamang kaya tumigil. Napabuntong hininga. Binaliwala ang pag-aalala. Dumiretso sa kusina ang asawa. Ang buong akala niya ay kakain ito. Subalit naupo lamang. Ito ang una niyang pinag-aalala. Dahil magmula nang magkaroon ng tanga na mutya, hindi na ito nakakaramdam ng gutom. Nagkakape o tubig lamang ang iniinom. Mabibilang ang pagkakataon kung ilang beses lang itong kumain. Elias, hindi ka ba nagugutom? Ilang buwan na kita napapansin Wala kang sapat na kain. Tao ka pa ba? Paano kapag nagkasakit ka? Hindi tayo mayaman Hindi kita madadala sa ospital. Hirap na nga tayo makaraos sa araw-araw. Dadagdagan mo pa. Wika ni Belen. Sa pagkakataong iyon sumagot si Elias. Kakain ako kapag nakaramdam ng gutom. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin yan ng paulit-ulit. Huwag ka rin mag-alala dahil wala akong balak magkasakit. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, nagpunta dito si Mang Salvo kanina. Gusto niya daw ipagapas yung palay niya sa dating taniman Alam mo na daw kung saan yung lugar na yon. May lakad ako bukas. Sa susunod na araw pa ang balik ko. Kung makakapaghintay siya mas mabuti. Kung hindi maghanap siya ng iba. Maraming nanggagapas sa lugar na to hindi lang ako. Saan ka pupunta? Panibagong gulo na naman yan Elias, lumipat nga tayo dito para matahimik yung buhay natin. Pero ikaw yung naghahanap ng problema Ano ba talagang ginagawa mo sa buhay mo? Kung hindi kapitbahay ang nakakaaway, mula naman sa ibang lugar. Magsabi ka nga, asawa mo ko pero wala akong alam
May asikasuhin lang ako na mahalagang bagay. Uuwi naman ako kaagad, kaya huwag kang magdrama. Tapatin mo nga ako, magmula kasi nang nagkaroon ka ng mutya na yan. Maraming bagay ka na ginagawa na hindi ko alam. Wala nga akong ideya kung kailan ka naging barumbado eh. Hindi ka naman ganyan. Palagi ka pa nagsisikreto ngayon. Parang hindi mo na ako asawa. Hindi umimik si Elias ng mga sandaling iyon. Nakatingin sa malayo, walang balak na sagutin siya. Napabuntong hininga na lamang at ibinaling ang pansin sa ibang bagay. Iniwasan na baka tumaas ang presyon ng dugo kung dadamdamin ng pagtrato ni Elias. Hindi nagtagal. Pagkatapos magkape ay walang paalam na umalis. Nagtungo si Elias sa kabilang taniman upang kitain ng lalaki na ilang buwan nang nanggugulo sa kanya. Ito si Bido, aswang na bigla na lang sumusulpot para maghasik ng kasamaan. Pero ang nakakapagtaka, siya lang ang bukod tanging binabalikan. Mabuti naman at dumating ka. Akala ko magsasayang ako ng oras kakantay eh. Ano? Gusto mo ng gulo? Kailangan kong magpapawis. Wika ni Bido. Sabi ko na nga ba walang kwentang bagay na naman ang pag-uusapan natin. Kung gusto mo ng gulo, amunin mo yung ibang lahi ng aswang. Bakit hindi sila yung yayain mo? Mas mainam makipaglaban sa kaparehas ng kakayahan para maging patas at walang dayan. Ang sabihin mo, duwag ka. Ang yabang sa ibang tao, pero tumitiklop ka pagdating sa akin. Paano kita tatantanan kung sa simpleng paghamon ko hindi mo mapagbigyan? Ganyan ka ba kaduwag? Akala ko ba may tangan na sasalo sa'yo? Ipakita mo. Patunayan mo. Napabuntong hininga si Elias. Nagpipigil at wala siyang balak na pumatol. Ayaw niyang pumatay ng nilalang sa tirik na araw. Hindi niya rin maintindihan kung bakit sa ganitong oras naghahamon ng karap na halimaw. Tila iniiwasang magpakita sa gabi dahil alam na wala siyang laban. Ako pa ngayon ang duwag ikaw nga tong pumipili ng oras. Bakit hindi tayo sa gabi maglaban para magkaalaman? Nakita niya kung paanong natigilan ang aswang. Alam niya ang kakayahan ni Elias sa tuwing sasapit ang dilim, lalo na kung may aswang na makakalaban. Ilan na sa mga kakilala niyang nilalang ang napaslang ni Elias. Hindi ka sasagot. Puro ka kasi yabang. Wala kang mapapatunayan kung ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang karapatan. Matapang ka lang dahil sumasandal ka sa mutya mo eh. Subukan mong itapon yan at tapatin ako. Tignan natin kung kaya mo. Tumawa lamang si Elias at tinalikuran ang kausap. Nakaramdam ng pambabastos pero hindi na pinansin ang mga sinabi. Umuwi siya ng tahanan at naabutan na merong bisita. Kausap ang kanyang asawa. Maluwa-luwa ang mga mata. Kagad siyang pumagitna. Umatras naman ang kausap. Elias, ikaw pala magandang gagabi, magandang hapon. Umaga pala. Huwag mo isipin na may ginagawa akong masama sa asawa mo. Nandito kasi kami para maningil. At saka, napahinto sa pagsasalita ang matanda nang titigan siya ng masama. Napayuko ito, maging ang ibang kasama. Huwag kayong umasta na kayo nagmamay-ari ng lupa. Kahit saang korte nyo dalin. Malinaw na nakasaad sa bilin ni Don Teo. Nakapangalan sa akin ng lupang tinitirikan ng bahay ko. Mahiya kayo. Ampun lang kayo ng yumaong dun. Maaring kinalinga at binihisan pero wala kayong karapatan sa mga ari-arian. Ang anak lamang niya sa ibang bansa makakapagsabi ng desisyon. Hindi kayo. Wika ni Elias. Dati siyang trabahador sa yumaong dun. Sa kabutihan at pagmamahal sa gawain,
Nagustuhan siya ng matanda, trinato bilang isa sa mahalagang tauhan. Kaso nga lang dumating ang trahedya. Namatay ito at ang mga empleyadong mabubuti ay ginantimpalaan ng ari-arian katulad ng lupa. Hindi naman kalakihan pero malaki ang tulong. Sa sakahan ding ito natagpuan ang mutsyang tangan niya ngayon. Kakaiba ang butil. Nakalaunan ay naging bato at ang sunod na namalayan. Nagtataglay na siya ng pambihirang lakas. Grabe ka naman kung makapagsalita, Elias. Sinusunod lang din namin ang kasunduan. Alam niyo naman yung usapan tungkol dyan, hindi ba? Wika namang Fernando. May pag-aalangan. Nanatiling nakayuko at hindi tumitingin ng diretsyo. Mang Fernando, hanggang kailan ba kasi kami magbabayad? Naibigay na sa inyo yung 2 kambing nung nakaraang buwan. Tapos ngayon, iba na naman yung hiling nyo eh. Pumantig ang tenga ni Elias nang marinig ang sinabi ng asawa. Kanya-kanya naman sa pag-iwas ng tingin ng mga bisita. Nadagdagan pa ang panginginig. Belen, akala ko ba binenta mo yung kambing? Binigay mo pala sa mama pang abusong to? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Huwag kang magbibigay ng kahit ano sa kanila. Kayo naman, tigil-tigilan niyo ang ugaling yan. Kung ayaw niyo, ibabalik namin ang mga kambing, Elias. Si Bilit kasi, binigay sa amin eh. Mamaya ibabalik namin. Pasensya na, mauna na kami. Magandang gabi, umaga. Halis na kami. Kagad silang umalis sa lugar bago pa masaksihan ang galit ni Elias. Napabuntong hininga na lamang at kinausap ang asawa tungkol sa nangyari. Pagkatapos magkaunawaan, muli siyang lumabas upang magtungo sa palayan ni Mang Salvo. Ugali niyang suriin at linisin bago gapasin ang mga pananim upang madali ang trabaho. Habang inaayos ang daluyan ng tubig, napansin niya ang isang tao sa kabilang dulo. Nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Sinubukang agawin ng atensyon pero walang kibo. Isinawalang bahala na lang din sa pag-aakalang hindi siya ang pakay. Inisip na baka may ibang inaantay. Hindi rin naman niya kakilala. Sa paglipas ng oras natapos din ang paglinis ng mga ligaw na damo. Iniligpit ang mga gamit at nagsimulang maglakad pauwi. Nasa daan pa lamang, kapansin-pansin na ang bantang sumusunod. Hindi pa man lumilingon pero alam niya na isa itong aswang. Hindi nga nagkamali dahil pagdating sa unahan ay humarang ang nilalang. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata upang malinaw na makita ang muka. Dumilim na ang paligid sa paglubog ng araw. Hindi ito kilala. Ngayon pa lamang nakita. Humugot ng hininga si Elias. Pasimpleng ibinaba ang dalang sako na pinaglalagyan ng asarol at piko. Kumuha ito ng armas na pwedeng magamit. Sumugod na ang aswang. Kabisado niya ang galawan. Walang kahirap-hirap na nasasabayan. Hanggang sa tuluyan itong natumba. Hindi niya inasahan ang lakas ni Elias. Nakiusap ang nilalang na huwag siyang papatayin. Huwag kang makiusap. Dahil wala sa bokabularyo ko ang magbigay ng awa sa limaw na katulad mo. Nangangamoy ka ba? Halatang galing ka sa pambibiktima. Ilang lamang loob ba ang kinain mo sa gabi? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na biktimahin ako. Wika ni Elias habang idinidiin ang hawak na piko. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Nakaagaw ito ng atensyon sa mga tao. Kagad niyang tinapos ang buhay nang mapansin na may papalapit sa kanila. Ano ba? Hoy! Sino ba nandyan? Ano kaguluhan dyan? Elias. Ikaw pala. Ano ginagawa mo dito? Madilim delikado. Wika namang Fernando. Kamuntikan pang mahampas ng tungkod si Elias. Huwag kang maingay. Kung ayaw mong matangay ng aswang,
Narinig mo yun, hindi ba? Pagpapalusot ni Elias, nanginginig ang matanda nang takutin ng binata. Ilang sandali pa ay umalis na si Mang Fernando. Binalikan niya ang katawan ng aswang pero laking gulat niya. Wala na ito doon sa lugar. Pagtingin sa unahan, karga ng isang lalaki. Nakilala kahit nakatalikod. Dali-dali siyang sumunod at hinarangan ito. Magandang gabi sa'yo, Bido. Mabuti naman nagkita tayo ngayon ng walang araw. Ano, itutuloy ba natin ang hamon na naudlot kanina? Nga pala, kakilala mo yan? Dahan-dahang ibinaba ni Bido ang katawan ng aswang. Umatras habang nanginginig. Sinubukan pang tumakbo nang hugutin ni Elias ang piko mula sa sako. Anong gagawin mo? Papatayin mo ko kagaya ng ginawa mo kay Nadong. Subukan mo lang. Makikita mo talaga kung paano gumanti ang aking angkan. Ay nako, puro kasatsat. Natatakot ka ba? Ano bang meron tuwing gabi? Bakit nalulusaw ang tapang at kayabangan mo? Lumalapit si Elias kay Bido. Patuloy naman sa pag-atras ang nilalang. Sumagot ka para malinawan ako. Mas mainam na sa bibig mo manggaling ang sagot para masarap sa tenga ko pakinggan. Anong nangyari sa Bido na kilala ko na masyadong matapang sa umaga? Bakit naduduwag ka pagsapit ng gabi? Napalunok ang lalaki at hindi sumasagot. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Nang mainip kakaantay, dali-dali niyang nilapitan. Tangkasa ng tatagain ng biglang maging aso. Mabilis na naglaho. Napansin na lamang ang paggalaw ng lupa. Sa ilalim dumaan ang nilalang. Ganito pala ang galawan ng isang asbo, ha? Tignan natin kung makakatakas. Nagmamadaling sinundan ng bakas ng nilalang. Kalahati ng taniman ang nabungkal sa pagdaan ng halimaw. Nasira ang bagong tanim na binhi. Wasak ang bahagi ng palaya na gagapasin sa susunod na araw. Makalipas ang ilang sandali, napailing na lamang siya dahil hindi mahuli ang nilalang. Sa ilalim ng lupa gumagalaw at napakabilis ng kilos. Nahirapan siyang sumabay. Natumba matapos mawala ng balanse. Sinagi ng halimaw. Hindi niya ito namalayan. Huli na nang makabangon dahil nawala na ito. Tanging pagsuntok na lamang sa lupa ang nagawa. Hindi bale na. Magkikita pa naman tayo sa susunod. Sisiguraduhin kong papatayin kita, Bido. Kinabukasan nabulabog ang tulog ni Elias sa naglalakasang boses mula sa labas. Sumugod ang may-ari ng taniman na nasira. Siya ang pinagbibintangan. Tumahimik ang lahat pagkalabas ni Elias. Bahagyang umatras ang mga ito. Elias, magandang araw. Nandito kami para magtanong kung may nakita kang tao na nanggulo sa taniman. Kaninang umaga kasi nagpunta kami. Wasak na halos lahat eh. Naroon ka kagabi, hindi ba? Baka may nakita ka. Hindi yan ang narinig ko. Hindi pagtatanong ang pinunta nyo rito. Pinagbibintangan nyo ako, di ba? Huwag nyo nang ipagkaila dahil hindi ako bingi. Bakit nag-iba bigla yung sinasabi nyo nang makita nyo ako? Walang sumasagot. Nagtutulakan pa kung sino ang magsasalita. Elias, pasensya ka na. May nagsabi sa amin na ikaw yung nagwasak ng taniman eh. Nagwawala ka daw kagabi buhat ng kalasingan. Totoo ba yon? Bakit naman mga pananim namin ang sinira mo? Alam mo namang aanihin na yon sa susunod na linggo eh. Kabuhayan namin yon. Napabuntong hininga si Elias. Wala pang sinasabing pangalan pero may ideya siya kung sino ang nagsabi nito. Yung lalaking nagngangalang Bido ba ang nagsabi sa inyo? Mas pinapaniwalaan pa talaga ang isang halimaw kaysa sa kapitbahay.
Naudlot ang usapan. Meron pang dumating na isang nagmamay-ari ng taniman. Lasing at dumiretso sa kanya. Nag-umpisa na ang kaguluhan. Ay, animal! Puti pananim ko winasak mo. Walang yaka. Kung takot ang iba sa'yo, pues ako hindi. Wika ng lasing habang sumusuntok. Naubos na ang pasensya ni Elias. Pinatulan niya ang lalaki. Itong si Elias pinatulan pa talaga. Alam mo nang lasing eh. Awat na nga yan. Wika ni Belen pero hindi tinigilan ni Elias. Binugbog hanggang sa dumating ang barangay. Inawat nila ang binata pero kagad ding lumayo dahil sa takot sa kanya. Elias, kaawaan mo naman yung lasing. Ako nang bahala kapag natauhan na yan, pagsasabihan ko na lang. Wika ng kapitan. Minabuting maging maingat sa pananalita upang hindi siya ang mapagbalingan. Dinidepensahan ko lang yung sarili ko. Siya yung naunang umatake. Alangan namang hayaan ko mabugbog ako. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Uy, kayo nga, iuwi niyo yung lasing na to, dalihan niyo. Pagpasensyahan mo na lang talaga, Elias, ha. Ako na ang humingi ng dispensa para sa kanila. Kung gusto mong pagbayarin ng danyos, asikasuhin ko sa opisina, magsabi ka lang. Hindi bali na. Umalis na lang kayo dito. Bago ko pa maisipang gumawa ng masama. Nag-alisan ang mga tao sa lugar matapos magsalita ni Elias. Elias, pwede bang bawas-bawasan mo yung pagiging ganyan? Pigilan mo naman. Natatakot na yung mga tao sa'yo oh. Tapos ikaw naman tuwang-tuwa ka kapag natatakot sila. Ano bang klaseng ugali yan? Marami na ako naririnig tungkol sa'yo ha. Sumasama ang tingin nila sa atin. Masama na ako masama. Hayaan mo sila mag-isip. Mapapagod din ang mga yan. Elias naman, babalik sa atin lahat ng ginagawa mo eh. Oo, natatakot ang mga tao sa'yo ngayon pero may hangganan yan. Wala akong pakialam sa kahit anong sasabihin ng mga tao. Hindi sila ang may banta sa atin. Teka, bakit parang may iba kang kalaban bukod sa mga taong nakakaaway mo? Kung hindi ka nakikipag-away, kung ano-anong problema yung binabato mo sa akin, kailan ba tayo matatahimik? Ang ayos-ayos ng mga tao dito kaso biglang nagbago eh. Kasalanan siguro yan ng mutya mo eh. Napakuyom si Elias ng kamoo. Nagpipigil na masigawan ng asawa. Umiwas na lang siya para hindi na lumalim ang away. Lumipas ang mga araw. Napadalas ang pagkasangkot sa away dahil ang nagmamay-ari ng sakahan. Patuloy siyang sinisisi sa pagkawasak ng palayan. Dahil hindi sila makalaban, nagbayad ng ibang tao para manakit. Maging ang pagpapagapas sa kanya ay nahinto na. Patuloy na nag-aalala ang asawa. Kaso nga lang kahit sinong tao ang mangbiktima sa kanya, lahat ng ito ay hindi umuubra. Tumitiklop, nagugulpi, lalong-lalo na kapag galit na si Elias. Ilang panahon pa ang lumipas nagtungo siya sa palayan ni Mang Salvo. Kaagad sinimula ng trabaho. Tahimik na nag-aabang ang matandang may-ari. Dumidistansya, takot makipag-usap sa kanya. Sa lawak ng palayan, padilim na ng matapos. Maraming salamat, Elias, ha. Kaya ikaw ang palagi kong kinukuha kasi maayos at malinis magtrabaho. Hindi ka nagsasayang ng oras at ibabayad sa'yo eh. Tanggapin mo. Kaunti lang yan pero mula yan sa aking puso. Maraming salamat. Wika namang Salvo. Sabay turo sa kabilang mesa kung saan nakapatong ang salaping bayad at ang kalahating sako ng palay. Hindi ko kailangan ng salapi. Etong palay lang ho ang kukunin ko. Salamat. Inilagay sa balikat ang sako at nagmamadaling umalis. Kahit nakakapagod ang gawain, makatarungang tumanggap ng pera bilang suhol. Kaso nga lang, mas pipiliin niya ang palay
dahil naiintindihan niya ang buhay ng kapwa. Mahirap. Walang sapat na kita kahit gaano pa kalawak ang taniman. Binaybay niya ang daan sa kalagitnaan ng palayan. Dito pa lamang napansin ang paggalaw ng lupa. Hindi niya muna pinuna. Palihim na binabantayan. Kaso nga lang, dumaan ito sa mismong harapan niya. Alam kong ikaw yan, Bido. Akala ko pinagluluksan mo pa ang pagkamatay ng iyong kapatid. Mukhang tapos ka na. Nandito ka na uli. Handa ka ng manggulo. Hinugot ni Elias ang karit at sinundan ng paggalaw ng lupa. Kaagad ding tinarak ng matansya. Dito napilitang lumabas ang halimaw pagkatapos madaplisan ng muka. Napuruhan ng isang mata. Nilapitan niya ito at nakipagtuos. Buhay na buhay ang tangan na nagdaragdag ng lakas kay Elias sa paglipas ng mga sandali. Walang naging laban ang nilalang sa kabila ng kabangisan. Hindi inarungan kahit halos magkandalasog-lasog ang katawan. Humandusay na, walang tigil na pinagsasuntok. Tumayo ka. Ibalik mo yung Bido na kilala ko, yung mayabang, hindi yung mahina. Yung aswang na puno ng kayabangan. Mahilig manggulo sa mga tao. Gumagawa pa ng paraan para masisi ako. Yun ang kilala kong Bido, hindi yung kaharap ko ngayon. Wika ni Elias. Hindi na nagawang magsalita ng nilalang. Wasak na ang mukha nito. Pinagmasdan niya itong nakahandusay. Unti-unting bumabalik ang anyo bilang tao. Palagi ako nasasangkot sa gulo dahil sa'yo eh. Sa wakas, dumating na rin ang oras na to. Saan mo inilibing ang kapatid mo? Para doon kita itabi. Marahang gumapang si Bido at lumapit sa kanya. Dahil sa gabal ka sa aking paningin, dapat sa'yo mamatay. Mamatay ka na. Sinubukan pa nitong abutin ang kanyang liig para sakmalin. Kaso nga lang hindi na nagawa. Ano sabi mo? Lakasan mo yung boses mo, hindi kita marinig eh. Hindi na muling nagsalita ang aswang. Tuluyang bumalagta at wala ng buhay. Pag-uwi ng tahanan sinalubong ang asawa. Alalang-alala dahil sumadya si Bido sa kanila bago siya sinugod sa taniman. Elias, ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Itigil mo na yung ugali na yan. May lalaking pumunta dito, hinahanap ka eh. Nasabi ko kung nasan ka bago niya sabihing magkaaway kayo. Napaaway ka na naman oh. Ang dungis ng mukha mo eh. Hanggang pasalang ang matatamo ko. Mawawala din yan sa paglipas ng oras. Huwag mong alalahanin ang halimaw na yon. Nailibing ko na. Ano? Pumapatay ka ng tao? Elias, alam mo ba yung ginagawa mo? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Bakit ka ganyan? Naku, lagot tayo sa batas nito eh. Napabuntong hininga na lamang sa inasal ng asawa. Sinabihan siyang walang batas na makikialam, pero yun pa rin ang pinaniwalaan nito. Hinayaan na lamang hanggang sa matahimik makalipas ang ilang araw. Elias, binibiro mo ba ako nung sinabi mong nakapatay ka ng tao? Walang pumuntang pulis dito eh. Pero hindi ko na rin nakita yung lalaki. Paminsan-minsan kasi napapansin ko yun sa taniman noon eh. Belen, wala na siya. Kaya pwede wag ng maraming tanong. Mauna na ako. May kailangan pa akong puntahan. Matulog ka na rin mamayang gabi dahil bukas pa ang uwi ko. Tapos pag uwi mo may pasakan na naman. Pwede bang pag uwi mo wala kang dalang problema? Kahit isang beses lang oh. Kakagaling mo lang din sa pakikipagbasag ulo sa kabilang kanto eh. May panibagong gulo ka na naman na pupuntahan. Mababaliw na ako nito eh. Tinitigan lamang siya ng asawa. Lumakad na palayo. Ang katotohanan, panunugis ng aswang ang inaatupag sa tuwing aalis sa gabi. May nabalitaan siyang lahi ng asbo na nanggugulo sa karatig bayan at nais niyang puksain.
May mga pagkakataon na nahihirapan siyang makipaglaban, lalo na kung sa ilalim ng lupa ito gumagalaw. Pero dahil sa lakas ni Elias, nagagawan pa din ang paraan. Patuloy ang kanyang lihim na panunugis. Wala ring tigil ang eksena sa halos araw-araw kung saan nasasangkot sa away. Sa kapitbahay man o sa ibang lugar na napupuntahan, siya ang tipo ng tao na hindi magpapatalo. Pinaninindigan ang bawat paniniwala. Ang asawa naman sa kabilang banda, hindi matapos ang pag-aalala. Naiiyak na lamang sa sinapit ni Elias. Pero sa kabila ng samot-saring gulo na napasok, nananatili siyang ligtas dahil sa kanyang tangan na bertud ng gabunan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Ang susunod nating kwento ay mahaba na isang bagsak. Para ito sa mga kabayan na gustong magmarathon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Argel. Walang eksaktong taon. Bansang Italia. Babala. Maaaring makarinig kayo ng mga pangalan o lugar, maging pangyayaring naganap sa kwento. Tandaan, ang mga ito ay ginamit lang upang palitan o pagtakpan ng totoong lugar, maging ang mga tao at pangyayari, para na din sa kanilang kaligtasan. Ang paksang ito ay napakasensitibo, maaaring umani ng iba't ibang opinyon, dahil ang tatalakayin natin sa paksang ito, isang uri ng maalamat na gamit, ang sibat na pumatay sa anak ng Diyos. Nang mga panong ito, kasalukuyang nag-aaral sa kursong theology itong si Argel. Nagpa siyang pumasok sa seminaryo ang binata dahil na din sa pag-uudyok ng kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Lambert. Ipinanganak itong si Argel sa Italia dahil doon nagkita ang amang Italyano at inang Filipina. Dinala ng mga magulang sa Pilipinas ang sanggol na si Argel at iniwan sa pangalaga ng kanyang lolo Ruping. Katolikong pamilya ang pinagmula ng binata at isa sa mga kapatid ng kanyang ina ay pari sa Vatikano. Hindi may kakailang may mataas na katungkulan sa simbahan si Padre Lambert. Isa ito sa ginawaran ng Santo Papa na opisyal na katungkulan bilang eksorsista ng Vatican. Sa tulong ni Padre Lambert, nakapagtapos ng kursong abogasya itong si Argel. Itinuloy ang pag-aaral ng theology sa bansang Roma sa kagustuhang sumunod sa yapak ng tiyuhin. Kaunting pagpapakilala sa pagkatao ni Tio Lambert. Kung titignan ay hindi mo ito pagkakamalang pare dahil napakahaba ng buhok nito at may ilang pilat din sa pisngi. Nakuha sa mga nakaraang pakikipaglaban sa mga nasasapian. May ilang kaso na din na hinawakan nito mula sa ibang bansa, partikular sa bansang Mexico. Isa sa mga kasong ito may kinalaman sa maalamat na sibat ni Longinus. Nang mga sandaling ito, kakarating pa lang ni Argel sa bansang Italia, nag-aayos ng mga kagamitan nang bigla siyang pasukin ni Padre Lambert sa kwarto. Argel, iho, maganda ka't babiyahe tayo papuntang Mexico. May natanggap akong tawag mula sa Santo Papa. Kailangan tayo doon. Okay sa, Santo Papa pa ang tumawag sa'yo, Uncle. Mexico? Mukhang malayo yun eh. At saka wala akong visa para doon eh. Huwag mo nang alalahanin ang visa. Eto, suotin mo ang kwintas na to. Mas mabigat pa sa visa ang taglay ng simbolo ng kwintas na yan. Tinignan ni Argel ang kwintas. Yari ito sa ginto at may simbolo ng Santo Papa sa harap. Sa likod naman ay ang selyo ng Vatikano. Kasama ng kwintas ay isang itim na tela na may simbolo naman ng krus ni San Benito.
Ano bang pupuntahan natin sa Mexico? At bakit mismong Santo Papa pa ang nagbigay sa'yo ng utos? Basta, doon ko na ipapaliwanag. Mahirap kasi magkwento habang nagliligpit tayo kaya bilisan mo na. Magdala ka ng ilang kasuotan. Hindi naman siguro tayo magtatagal doon At isa pa, nag-aantay na ang eroplano ng Santo Papa sa paliparan. Nanlaki ang mga mata ni Argel dahil ito ang unang beses na sasakay siya sa isang pribadong eroplano na pagmamay-ari ng simbahang Katoliko. Habang nasa biyahe, isa-isang idinitalya ni Padre Lambert ang lahat ng mga pangyayari, maging ang mga dahilan kung bakit kailangan nilang pumunta ng Mexico. Nanlaki ang mga mata ni Argel nang marinig na ang kanilang kasong pupuntahan ay may kinalaman sa sibat ni Longinus. Sigurado po ba kayo, Uncle? Sibat ni Longinus? Hindi naman kaya tayo yung mapahamak dito? Tumawa naman ng malakas si Padre Lambert dahil sa sinabi ng pamangkin. Kaya nga akong pinadala ng Santo Papa dahil alam niyang ako lang ang may kakayahan na umarap sa mga ganitong kapanganib na sitwasyon. Hindi ba sinasabing ang sino mang may hawak ng sibat, hahanapin at hahanapin ang prinsipe ng mga demonyo upang matupad ang kalooban ng sibat, ang buksan ng lagusan ng impyerno? Kagad namang sinaway na Padre Lambert ang pamangkin. Huwag ka nga magsalita ng tungkol sa ganyang usapin, lalo pat nasa impapawid tayo. Magantay kang makalapag tayo. Doon ko sasabihin sa iyo ang lahat. Mahaba ang biyahe ng dalawa. At dahil walang magawa, pinili ni Argel na matulog hanggang sa maramdaman niya na papalapag na ang eroplano. Kagad siyang bumangon. Nakita nito si Padre Lambert na nakahanda na para bumaba. Ayusin mo na yung sarili mo. Isuot mo yung kwintas sa binigay ko. Maglakad ka sa likod ko para malaman ng otoridad na kasama kita. Sige po. At isa pa, hindi ko din maintindihan yung salita dito Baka maligaw pa ako. Hindi ka naman maliligaw dito. Ang problema, baka makita ka ng mga elementong nagbabantay sa sibat ni Longinus. Nagkalat sila sa paligid. Hindi tao ang dapat mong katakutan sa lugar na to. Napalunok ng laway si Argel dahil alam nitong seryoso ang chewin. Ni minsan hindi ito nagbiro sa binata. Ilang sandali pa ay nakalabas na sila ng paliparan. Isang magarang sasakyan ang nag-aantay sa kanila sa labas. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil may sagisag ng pamahalaan ng Mexico. Hindi na nagtanong pa si Argel. Sinunod na lang nito ang sinabi ng chewin. Ayon sa sumundo sa kanila, 4 na oras mahigit ang biyahe bago sila makarating sa lugar. At habang nasa daan, pinaliwanag ng nagmamaneho ang nangyari. Ayon dito, isang baul ang nahukay ng isang bata sa maliit na baryo. Nasa tabing dagat na ito ng bansa at malayo na sa syudad. Hindi na gaanong nabibigyan ng atensyon ng pamahalaan, lalo na pagdating sa medikal na pangangailangan. Umaasa ang baryo sa mga madiko o albularyo. Dahil sa ganitong pamamaraan, natukoy na nila na ang problema ng lugar, hindi pisikal na sakit, kung hindi panggagambala ng demonyo at elemento na nagbabantay sa isang bagay na napulot ng paslit sa dalampasigan. Pagdating sa lugar, napansin ni Argel ang mga tao at tila natatakot ang mga ito nang makitang bumaba ng sasakyan si Padre Lambert. Anong nangyayari, Uncle? Bakit sila pumasok sa tahanan? Hindi ba sila masaya na nandito ka na para tulungan sila? Dahil hindi naman sila ang humingi ng tulong. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Dahil ang lahat ng taong nasa paligid mo, gusto kang kainin. Biglang napalunok ng laway si Argel.
Nang makita nito ang isa sa mga mamamayan, nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Saan po ba tayo pupunta, Tiyo? Medyo malayo na tayo sa sasakyan eh. Hindi kaya delikado? Kung delikado ang lagay natin sa lugar na to, dapat kanina pa. Pagbaba natin ng sasakyan, kinuyog na tayo ng mga tao. Kaya huwag kang magpapakita ng takot sa kanila. Hindi ba gusto mong maging kagaya ko? Pwes ito na ang pagkakataon para makapagsanay ka. Ilang sandali pa ay huminto sila sa isang tahanan. Nasa gawing dulo na sila ng pamayanan at medyo malayo na din ang agwat ng mga susunod pang kabahayan. Pero ang ipinagtataka ni Argel, paglampas ng tahanang iyon, normal naman ang kilos ng mga tao. Ang ilan ay binabati pa sila. Nakikipagkawayan naman si Padre Lambert. Ano pong meron sa bahaging yan? Bakit parang normal lang ang kilos nila? Hindi kagaya ng mga taga dito. Dahil dyan, tignan mo. Habang nakaturo sa tore ng simbahan, nakita ni Argel ang simbolo ng krus ni San Benito nakadikit sa mismong kampana. Matapos ay kaagad silang pumasok sa tahanan kung nasaan ang pamilya na nakapulot ng baul. Inaya silang maupo ng may-ari ng tahanan habang kinukuha ng mga ito ang gamit. Pagpasensya nyo na, Padre, kung hindi na namin nagawang linisin ng reliko. Yun ay dahil sa natatakot kami sa maaaring mangyari. Sa oras na mahawakan namin ito nang hindi sinasadya. Na nagngangalang Abelardo. Isa ito sa mga katiwala ni Padre Lambert sa lugar. Sila din ang naglagay ng depensa sa lugar para hindi makalabas ang mga nilalang na naapektuhan ng sumpa ng sibat ni Longinus. Inilapag ng isa sa mga kasama ni Abelardo ang kahon sa mesa. Hinayaan si Padre Lambert na buksan ito. Pagkabukas pa lamang, tumambad na sa kanya ang kakaibang aura ng ulo ng sibat. Hindi namamalayan ni Argel na unti-unti na siyang natutuksong hawakan ng sibat. Biglang hinawakan ni Padre Lambert ang kamay ng binata. Pigilan mo ang sarili mo, Argel. Hindi ito ang oras para magpatukso ka. Biglang nagbalik sa ulirat ang binata. Kagad itong inakay ni Abelardo palayo sa mesa. Sandali po. Ano po bang nangyari? Kailangan mong lumayo sa sibat. Unti-unti nitong higupin ang iyong kaluluwa hanggang sa tuluyan kang masakop ng demonyong nasa loob ng sibat. Demonyong nasa loob ng sibat? Hindi ba yan ang sibat na ginamit para wakasan ang buhay ng anak ng Diyos at dumaloy sa sibat na yan ang banal na dugo at tubig? Kaya paanong pamamahayan ng demonyo ang sibat? Tama ka. Ito nga ang sibat na ginamit para iatid sa huling hantungan ng anak ng Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin na banal ang bagay na ito. Dahil una sa lahat, hindi lang naman ang katawan ni Kristo ang nauna nitong tusukin. Marami ng buhay na inutang ang sibat na ito bago pa man sumapit ang pagpako ni Kristo sa krus. Isang digmaan ang naganap sa Palestina na dinaluhan ng mga mandirigmang Romano, kabilang ang senturyon na humawak sa sibat ni Longinus. Dito na unti-unting nagliwanag kay Argel ang lahat tungkol sa sibat ni Longinus. Ayon pa sa matanda, ang sibat ay isang makapangyarihang sandata na maaaring gamitin sa maayos na pamamaraan. Hindi po ba sinabi sa inyo, pinamamahayan ng demonyo ang sibat? Paano naman po itong magagamit sa mabuting paraan? Dahil kahit papano, simbolo pa rin ito ng kabanalan. Kaya nga ito tinawag na sibat ng tadhana. Dahil nasa taong may hawak nito kung ano ang kanyang pipiliing landas. Sa kasamaang palad, wala na ang kakayang iyon. Dahil purong kasamaan na ang nangingibabaw sa sibat.
Muling ibinaling na Argel ang atensyon sa Chewin na noon ay masuring pinagmamasdan ang sibat. Napapailing na lang ito dahil sa nakitang kakaiba sa sandata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito pwedeng galawin sa kadahilanang nasa ilalim ito ng pangalaga ng Vatikano. Ito ang sekretong matagal nang pinangangalagaan ng simbahan, bagay na noon lang din nalaman ni Argel. Hindi dapat mapasa kamay ng sino man ang sibat na ito dahil malalagay tayo sa alanganin. Kung sakali mang isa sa inyo ang humawak sa sibat, hindi ito kayang kontrolin. Ito lang ang tandaan nyo, wag na wag magpapadala sa pangguguyo ng demonyong nasa loob ng sibat. Binitbit nito ang sibat ni Longinus palabas ng tahanan at itinaas. Dito na nagsipaglabasan ang mga tao. Isa-isang naglakad papunta sa kinakatayuan ng pare. Nilingon nito ang pamangkin na naoy nakatingin lang din sa mga tao at muling nagsalita. Tignan mo ang mga taong ito. Hindi na nila pagmamay-ari ang kanilang katawan. Nagpadala sila sa udyok ng diablong naninirahan sa sibat ni Longinus. Lahat sila nagnais na makuha ito at mahawakan. Isang layunin ng mga demonyong ito. Yon ay ang mabuksan ng lagusan papuntang impyerno at tuluyang palayain ng prinsipe ng mga demonyo. Kumuha ito ng tela mula sa bulsa. Ipinangbalot sa sibat. Laking gulat ni Argel dahil biglang huminahon ang mga ito at isa-isang naglakad papalayo. Ano naman po ang nangyari sa kanila, Angel? Takang-taka ito dahil matapos ang pangyayaring iyon, biglang nag-iba ang kilos ng mga tao, lalo pa nang sumikat na ang araw. Ang mga taong ito, nasakop na ng demonyo at gaya ng sinabi ko, hindi na nila pagmamay-ari ang kanilang katawan. Ibang kaluluwa na ang nananahan sa mga yan. Pangkaraniwang tao kung titignan sa umaga, pero sa oras ng paglubog ng araw, doon malalantad ang kanilang totoong katauhan. Pero tiyo, may pag-asa pa bang maligtas sila? Kung kaligtasan ng kaluluwa ang tinutukoy mo, hindi ko pa masasabi eh. Pero may pagkakataon silang tumawid sa purgatorio kung saan sila mag-aantay ng araw ng paghuhukom. Sa ngayon, ang kailangan nating pagtuunan ng pansin kung paanong palayasin ang mga demonyo sa lugar na ito nang hindi namamatay ang mga katawang yan. Kagad namang sumabat sa usapan si Mang Abelardo. Isa lang ang alam kong paraan, Patre. Minsan na itong ginamit ng isa sa mga kagaya nyo. Doon sa kabilang bayan sa gawing kanluran. Nilingon ni Padre Lambert ang matanda at muling nagsalita. Hindi maaaring basahin ang kontrata ng demonyo sa lugar na ito. Masyadong maraming buhay ang madadamay. Ang bayang sinasabi nyo ng mga sandaling yun, pinatay ng salot. Kaya naman wala nang pag-aalinlangan na ginawa ni Padre Saragosa ang pagbabasa ng kontrata. Pinaliwanag din ito kay Argel kung sino ang gumawa ng kontratang iyon, pati na rin kung para saan. Ayon sa pare, ang kontrata ay sinagawa ng isang taong namumuno sa pamayanan, lalo pa nang makita niyang unti-unting namamatay ang kanyang mga kayamanan dahil sa kumakalat na sakit. Pinili nitong magsulat ng isang kontrata na nagsasaad ng pagbibigay ng kanyang kaluluwa sa demonyo, kapalit ng kaligtasan ng mga tao sa pamayanan. Gamit ang dugo ng napakaraming tao, nilagdaan niya ang kontrata, inalay sa demonyo. Hindi inaasahan ng lalaki na didinggin ng impyerno ang kanyang kahilingan. Kagaya ng nasa kontrata, gumaling ang mga tao, ngunit ang kaluluwa ng pinuno ng pamayanan, paghahatian ng libo-libong demonyo. Maliban pa dito,
Hindi lang kaluluwa ng pinuno, maging ang lahat ng lumagda sa kontrata. Ito ang dahilan kung bakit walang nakatira sa munting baryo ng Santa Cruz. Nangilabot ng husto si Arguel sa mga narinig dahil hindi nito lubos akalain ang mga ganitong uri ng kaso pala ang kinakarap ng Chewin sa tuwing lalabas ito sa Vatikano. Pero Uncle, ano po bang maaaring maitulong ng kontrata kung sakali? May iilang mga demonyo nag-aantay pa ring masilayan uli ang kontrata. Karamihan sa kanila, paniguradong nandito sa lugar na to. Hindi man lahat, pero malaki ang magiging kabawasan sa mga demonyong makakalaban natin. Kung gano'n naman pala, bakit ayaw mong gamitin dito ang kontrata? Hindi pwedeng pagsamahin ng kontrata ng Santa Cruz at Sibat ni Longinos. Isipin mo ang dalawang trangkahan ng impyerno na sabay na magbubukas. Hindi lang ang bayan nito ang lalamunin ng kadiliman, kung hindi ang buong estado ng Mexico. Napatango na lang si Arguel ng mga sandaling iyon. Muli silang pumasok ng tahanan. Pinag-usapan kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating ang mga kawani ng militar kasama ang ilang kalalakihang nakasuot ng magarang itim na damit. Kagad na lumabas ng tahanan si Padre Lambert. Nagpakita sa mga ito. Napangiti naman ang isa sa mga dumating na lalaki dahil kilala ang pare. Ayon din kay Padre Lambert, mula sa sekretong ahensya ng Amerika ang mga kalalakihan. Padre Lambert, mabuti naman nandito ka na. Salamat naman na tanggap mo ang aming panyaya. Dahil sa totoo lang, wala ni isa sa amin ang may kakayang humawak ng sinasabi nilang reliko. Minsan ang sinubukan ng tauhan ko pero may kakaibang nangyari sa kanya. Parang biglang tumanda. Parang hinigop ng reliko yung kaluluwa niya. Pinabilis ang paglakad ng mga taon para sa kanya. Ayon pa dito, simula nang hawakan ng isa sa mga ahente ang Sibat. Kung ano-ano ang sinasabi nito. Mga bagay na hindi mauunawaan ng pangkaraniwang tenga. Ngunit kung isang eksperto sa espiritual ang makakarinig, masasabing pangalan ng 10,000 demonyo ang sinambit ng ahente. Kaya nga kailangan kong ialis ang Sibat sa lugar na ito para mailayo sa mga demonyong nandito sa paligid. Tapo, kayo na ang bahala sa bahaging ito ng baryo. Tandaan niyo ang hangganan. Nakikita niyo ang tore ng simbahan. Huwag kayong lalampas sa lugar na yon kung ayaw niyong maubos ng hindi oras. Alam niyo kung anong sinasabi ko. Kagad na itong nagpaalam sa mga tao roon. Ikinulong naman ng mga dumating na militar ang mga tao upang hindi makalabas at manggulo sa mga karatig na pamayanan. Bagaman nalayo na ito sa mga kabayan, minabuti pa rin ng pare na ilayo sa lugar ang Sibat. Tiyo, saan mo balak dalhin yan? Sa isang ligtas na lugar. Pagdating natin sa Italia, isaayos mo ang mga kagamitan. Babalikan ng Pilipinas, kasama ang Sibat ni Longinos. Nanlaki mga mata ni Arguel dahil sa sinabi ng Chewin. Hindi nito lubos akalain makakabalik agad ng Pilipinas. Sa pagkakataong iyon, kasama ang isa sa pinakamapanganib na sandatang espiritual. Pero Uncle, bakit ako? At saka, bakit kailangan kasama yung Sibat? Mamaya hindi ko mapigilan ang sarili ko Pati ako masaniban Kaya nga ikaw ang pinili ko. Dahil alam mo na ang mangyayari sa oras na hawakan mo ang Sibat. Panatag akong hindi mo ito gagalawin. Tama ba? Kahit naman siguro bigyan mo ko ng 10,000, hindi ko gagalawin ang Sibat na yan. Matapos kong makita at marinig ang mga nangyayari sa taong humawak dyan. Pagdating sa kanilang tinutuluyan,
Kaagad namang nagandang bumiyahe ang binata pabalik ng bansa. Sa loob ng 2 araw, 3 bansa na ang napunta ni Argel. Halos mahilo-hilo pa ito nang lumapag sa bansa. Kaya imbis na dumiretso pauwi ng tahanan, pinili ng binatang matulog na lang panandalian sa isang hotel. Sa pagkakataong iyon, siya lang mag-isa sa kwarto kasama ang sibat. Ngunit nawala ito sa isipan ng binata dahil sa sobrang pagod. Hapon na nang dumating siya sa bansa. Kaya pagdating sa kwartong inupahan, buong magdamag itong natulog. Umaga na nang magising. At nang mapagtantong kailangan niyang dalhin sa bahay ng tiyuhin ang sibat. Dali-dali niyang binuksan ang maleta upang tignan ang gamit. Nakahinga ito ng maluwag dahil naroon pa ang kahong sisidlan. Ngunit nang akmang ibabalik na ng binata ang mga gamit, napansin ito, bukas ang isa sa mga kandado ng kahon. Nataranta si Argel. Dali-daling bumaba sa front desk upang makitawag sa tiyuhin. Habang nasa linya, sinabi ni Argel na wala na ang isa sa mga selyong nagsasara sa kahon. Ngunit nanatili itong sarado. Ipinagbilin ni Padre Lambert na wag bubuksan ang kahon kahit anong mangyari. Antayin siyang dumating dahil papunta na ito sa bansa para masiguro ang kaligtasan ng sibat. Matapos makipag-usap, kaagad na bumalik ng kwarto si Argel. Ngunit kakasara pa lamang ng pintuan, bigla namang may kumatok. Alam ng binatang walang nakasunod sa kanya, kaya duda ito kung sino ang nasa labas. Sino yan? Habang isinisiksik ang kahon sa ilalim ng kutsyon. Kaagad namang sumagot ang taong nasa labas ng pintuan. Maglilinis ito ng kwarto kaya pinapasok niya. Ngunit para sa kaligtasan ng sibat, hindi siya umalis sa kwarto. Matapos maglinis, muling inalabas ni Argel ang kahon. Siniguradong nasa maayos na kondisyon ng sibat. Hindi lumabas ng silid ang binata hanggat hindi dumadating si Padre Lambert. Kailan mo napansin na wala nang isa sa mga selyo? Pagdating ko po dito, Uncle, nang tignan ko ang maleta, doon ko napansin na wala nang isa sa mga selyo. Hindi ko alam kung kailan natanggal Pero ang pagkakatanda ko, 4 na selyo ang nakalagay sa kahon. 4 na selyo ang nakalagay sa kahon. Hindi basta-bastang natatanggal ang mga selyong yun. Dahil yun ay mula sa susi ni Solomon. Ako lang at ang Santo Papa ang maaaring makapagbukas ng selyo. Kahit pang pinakamalakas na demonyo, hindi kayang buksan ng mga yun. Kaya imposibleng malaglag yun o hindi kaya matanggal. Bagaman hindi naiintindihan ni Argel ang mga terminong ginagamit ng tiyuhin, alam nito na hindi basta-basta ang kapangyarihang ginamit para maisara ang kahon. Ano nang plano mo ngayon, Uncle? Gaya ng napag-usapan, hindi maaaring malaman ng lahat ang laman ng kahong ito. Ngunit ngayong natanggal na ang isa sa mga selyo, maaamoy at maaamoy ng mga elemento sa paligid ng sibat. Maaari tayong dumugi ng mga yon. Sabihan mo ang lolo Roping mo, doon tayo mamamalagi. Dali-daling tumawag ang binata sa tahanan ng kanyang lolo upang ipaalam ang kanilang balak. Malugod naman silang tinanggap ng matanda. Pagkarating sa lugar, sinabi ni Padre Lambert ang lahat tungkol sa dalang kahon. Bagay na kinagulat ng matanda dahil ang alam nito, alamat lang ang tungkol sa sibat ni Longinus. Ngunit ngayong pisikal niya itong nakikita, hindi ito makapaniwala. Maaabutan niya ng buhay ang isa sa mga itinuring na banal na sandata ng parehong mundo ng mga celestial at mga demonyo. Ni Sainagap,
Hindi ko akalaing masisilayan ko ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata na nalikha ng tao. At ngayong nasa harapan ko na ito, maaari na ako mamatay. Papang naman, hindi ito ang oras para magbiro. May magagawa ba tayo para maprotektahan ng sibat? Oo naman, huwag kang mag-alala. Inutusan ko na ang kaibigan nitong si Argel na tipunin ang lahat ng mga albularyo at bertudes na kilala ko para matulungan tayo. Ilang minuto lang ay dumating na ang kaibigan ni Argel na itago na lang natin sa pangalang Edward. Kasama nito ang 7 kalalakian. Kilala ang mga ito bilang 7 Virtudes. Nandito na po sila, Lolo Roping. Pasensya na kung natagalan ako. Ang hirap kasi hanapin itong si Nardo eh. Tumatango lang si Lolo Roping. Ipinakilala si Padre Lambert. Halos hindi makapagsalita ang mga ito nang maramdaman ang kakaibang presensya ng pare. Maliban sa nakakatakot ang pisikal nitong anyo, nangingibabaw din ang malakas na aura nito. Tatay Roping, sigurado po ba kayo na pare ang isang yan? Mas mukha pa yung berdugo eh. Isa sa mga Virtudes. Pwede ba, Nardo? Matutok ang rumespeto. Kaharap mo ang isa sa pinakamalakas na eksorsista ng Santo Papa. Siya ba si Padre Constantino? Padre Celestino? Padre Miguel? Sinubukang hulaan ni Nardo ang pangalan ng pare. Ngunit palaging mali ang mga pangalang ibinibigay nito. Ay nako, Nardo. Magtigil ka na. Hindi siya si Padre Celestino o si Padre Miguel. Mas lalong hindi siya si Padre Constantino. Dahil matagal nang namahinga ang hangal na paring yon. Ang taong kaharap nyo ay si Padre Lambert. Isa sa mga anak ko na naglilingkod sa Batikado. Sa kanya nang galing ang mga tangan niyong San Benito. Biglang natigilan ang 7 kalalakian. Isa-isang lumapit kay Padre Lambert upang magmano. Ngayong tapos na ang mga kalokohan niyo, pwede ba nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan? Habang nakatingin sa kahong hawak-hawak ni Argel, saka pa lamang napansin ni Edward ang kaibigan nang inilapag nito ang kahon. Argel, ay nandiyan ka pala. Bakit naman hindi ka nagsasalita? Kanina ka pa ba dyan? Oo, kanina pa ako dito. Ewan ko ba kung bakit hindi nyo man lang ako napansin o narinig. Dahil yan sa sabulag na nakabalot sa hawak mong kahon. Nakakapagtaka dahil sa tuwing hawak mo yan, saka palang gumagana ang sabulag. At sa oras sa bitawan mo naman, nawawala ang bisa nito. Dito napagtanto ni Argel ang lahat. Uncle, hindi ba sabi mo may 4 na selyo ang kahon? Maaari bang sabihin mo sa akin kung ano-ano mga selyong yun? Ang 4 na selyong nakalagay. Selyo ng depensa. Selyo ng pangkulong. Selyo ng pampaamot sa bulag. Pero sa inuha ko, hindi na walang isang selyo, Argel. Sa halip ay kumapit ito sa'yo, na siyang dahilan kung bakit sa tuwing hawak mo ang kahon, doon lang yan gumagana. Napatango na lang si Argel sa itinugo ng chewin. Alam nitong ligtas ang kahon. Ngunit ang ikinakatakot naman ng binata ay ang sariling buhay. Lalo na kapag nalaman ng mga elementong nasa kanya ang sibat ni Longinus. Hindi naman siguro lingid sa inyong lahat ang kwento tungkol sa sibat ni Longinus, diba? Kung noon sa kwento nyo lang naririnig, pues ngayon, nandito na sa harapan nyo. Binuksan niya ang kahon. Kampante itong gumana ang sabulag sa oras na malapit siya sa kahon. Hindi basta-bastang matutunton ng mga elemento ang kinaroroonan nito. Nanlaki ang mga mata ni Nardo at ng mga kasamahan dahil alam nilang isang pambihirang pagkakataon ang nasaksiyan. Para sa isang Bertudes,
mas mahalaga pa ang gamit na ito kaysa sa gaano mang karaming kayamanan. Huwag kayong mag-alala dahil gagawin namin ang lahat ng makakaya para maprotektahan ang sibat ni Longinos. Itong unang pagkakataon na may dinala sa aming totoong reliko ng isang banal na sandata. Matapos mag-usap, nagpahinga ang mga ito sandali. Medyo mahaba ang biyahe nila Padre Lambert, kaya naman napagod ito ng husto. Binilinan ni Padre Lambert si Arguel na wag hihiwalay sa kanya ang kahon kahit anong mangyari. Teka, Uncle. Bakit ako'y magtatabi nito? Aba syempre, sa'yo lang gumagana ang sabulag. Kaya nga ikaw ang pinagbilinan ko eh. O siya, magpahinga ka na. Maaga pa tayong kikilos bukas. Matapos ang pag-uusap, nagsipagpasukan ang mga ito sa kanya-kanyang silid. Naiwan naman si Nardo at ang mga kasama nito sa sala. Medyo may kalakihan ang tahanan na yun, kaya naman nagkalat ang mga ito sa loob ng tahanan. Lumipas ang buong magdamag na wala namang nangyayaring kakaiba. Ngunit kinabukasan, saka pa lamang nila naramdaman ang unti-unting pagdating ng mga kalaban. Kakagising pa lang ni Nardo ng mga sandaling iyon. Kasalukuyan pa itong nagmumumog. Napatingala ang binata sa puno ng santol. Napansin ang malaking nilalang na nakaupo sa sanga ng puno. Laking gulat ni Nardo dahil kakasikat pa lang ng araw, lumabas na ang isang kapre na karaniwang nagpapakita tuwing takip silim. Dali-dali itong pumasok upang ipagbigay alam kay Padre Lambert ang nakita. Padre, may kapre sa labas. Hinala ko ang pakay nila, yung sibat na hawak ni Arguel. Ganun ba? Normal lang na maakit ang mga nilalang dahil sa ora na dala ng sibat. Mabuti nga, kapre lang. Hindi na ituloy ng pari ang sasabihin dahil biglang pumasok si Edward. Galing naman ito sa pag-iigib ng tubig. Manong Lambert, may nakita ako malapit sa balon. Grupo na mga tikbalang ang papunta dito sa bahay. Naloko na. Puntahan niyo si Arguel. Baka may nangyaring masama sa kanya, pati na rin sa kahon. Dali-daling tumakbo si Nardo. Nag-unahan papasok sa kwarto ni Arguel. Nanlaki mga mata nito nang makitang hawak-hawak na ng binata ang sibat nang walang sapin sa kamay. Edward, balikan mo si Padre Lambert. Sabihin mo sa kanya to. Ngunit pinigilan ito ni Arguel. Sandali lang. Wala naman kayong dapat ipag-alala. Ayos lang ako. Nasa normal ang pag-iisip ko. Ang nakakapagtaka, bakit bukas na ang 4 na selyo? Nakalapag sa dibdib ko yung sibat eh. Anong ibig sabihin nito? Dumating na si Padre Lambert. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi malayong kilalanin kang tagapag-ingat ng sibat. Dahil ikaw ang bukod tangi sa ating lahat. Ang kulang ang kaalaman tungkol sa kakayahan nito. Sa makatuwid inosente ka. Kaya pinili ka ng banal na gamit na yan. Nagulat si Arguel nang marinig ang boses nito. Uncle, hindi ko po binuksan ng kahon. Nagulat na lang po ako kasi paggising ko, nakalapag na yan sa dibdib ko eh. Hindi ko nga hinawakan yan na Uncle eh. Dahil ang buong akala niya, papagalitan siya ng tiyuhin dahil sa naganap. Kumalma ka, hindi kita papagalitan. Alam kong hindi mo sinasadya ang nangyari at inaasahan ko na din ang pangyayaring ito. Ngayon, hindi lang si Bat ang kailangang protektahan, kung hindi pati na rin ikaw. Paano naman po yung mga elemento na nasa labas ng bahay? Huwag mo silang alalahanin.
dahil hindi naman sila makakalapit kay Argel. Ang mahalaga, nasa pangalaga ng pamangkin ko ang sibat. Hindi to maaaring mahiwalay sa kanya. Dahil sa oras na mangyari yon, si Argel ang unang kukuyugi ng mga elementong yan. Bahagyang naguluhan si Argel sa mga kaganapan. Hindi nito lubos maunawaan kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya ang piniling maging tagapangalaga ng sibat ni Longinus. Angel, alam ko pangarap ko ang pagpapare at bilang lingkod ng Diyos, tungkulin kong pangalagaan ang mga banal na kagamitan na naiwan dito sa mundo. Ngunit hindi ko naman inaasahan ganito kaaga. Ako din naman, iho. Hindi ko naman hiniling na maging isang eksorsista, pero ito ang binigay sa akin. At ngayon, masaya akong ginagampanan ng aking mga tungkulin. Alam ko naman po yun, Angel. Pero hindi pa kasi ako handa para dito eh. At isa pa, wala naman akong kakayahan para maisagawa to ng maayos. Handa ka na, Argel. At pagdating sa kakayahan, meron ka. Ang wala sa'yo, alam mo kung ano? Tiwala sa sarili. Sa tingin mo, bakit ipagkakatiwala sa'yo isang makapangyarihang sandata kung wala kang kakayahan at kung hindi ka handa? Matapos ay kagad na itong lumabas ng kwarto ng binata. Ilang minuto ay sumunod na din palabas si Argel. Kasalukuyang nagpupulong ang mga kasamahan tungkol sa kanilang mga dapat gawin. Nang biglang mapalingon ang isa sa kanila. Nataranta nang makita si Argel na naglalakad habang hawak ang sibat sa kaliwang kamay. Kanya-kanyang usal ng dasal pang depensa ang mga ito sa pag-aakalang sasalakay si Argel. Pwede ba? Magsipagtigil nga kayo. Para kayo mga ewan. Hindi ko kayo aanuhin. Ituloy niyo ang pag-uusap niyo. Kukuha lang ako ng kape. Natulala ang mga ito sa binata. Nagtataka dahil nasa wastong katinoan pa din ito. Kahit hawak-hawak na ni Argel ang sibat ni Longinus. Wala kayong dapat katakutan. Nasa mabuting mga kamay ang sibat. At alam kong hindi tayo mapapahamak, di ba, Argel? Oo, tama ka naman. Teka, bakit ba takot na takot kayo? Wala namang ginagawa sa akin yung sibat oh. Hindi na nagsalita si Nardo. Sa halip naglabasan na lang ang mga ito sa bahay. Sa takot na baka kung ano pa ang magawa ni Argel sa kanila. Pagsapit ng hapon, naglakad ang binata sa likod ng kanilang tahanan. Nang mapansin nito ang kumpol ng maliliit na nilalang na sunod ng sunod sa kanya. Alam ng binatang hindi naman nananakit ang mga ito. Kaya hinayaan niya na lang. Ngunit pagdating sa gawing dulo ng bakuran, dito nataranta si Argel. Isang malaking itim na ahas ang gumagapang paibaba mula sa isang puno. Hindi kumilos si Argel habang inaamoy siya ng nilalang. Ilang sandali pa ay umalis na din ito nang tuluyang makalayo ang nilalang. Saka naman kumaripas ng takbo si Argel pabalik sa mismong tahanan. Sinalubong naman ito ni Edward upang magtanong kung ano ang nangyari. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ano bang nangyari? At saka ba galing? Wala naman pare. Diyan ako sa likod ng bahay nang galing. May nakita akong malaking engkantong ahas eh. Hindi naman ako sinaktan. Kaya nakaalis ako eh. Pero natatakot ako baka sa susunod. Hindi lang pag-amoy ang gawin niya sa akin. Baka kainin na ako nun ng buo eh. Tinawanan lang ito ni Nardo dahil hindi naman engkantong ahas ang nakita nito, kung hindi ang alagang ahas ni Lolo Ruping. Huwag kang mag-alala. Wala namang engkantong ahas dito eh. Sige na, pumasok ka na sa bahay. Hinahanap ka ng Lolo Ruping mo.
Kagad nang pumasok ang binata, nakita nito si Padre Lambert at Lolo Ruping na nag-uusap. Mabuti naman at nandito ka na. Ano, kumusta ang pakiramdam? May nagbago ba sa'yo? Wala naman po, Lolo. Normal lang naman eh. Bakit niyo po naitanong? Wala lang. Baka kasi naninibago ka sa mga nangyayari sa'yo. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ng isang tagapangalaga. Pero huwag kang mag-alala. Panandalian lang naman yan sa iyong kamay. Babalik kayo sa Roma para formal na isuko sa Santo Papa ang sebat ni Longinos. Natuwa naman si Argel nang marinig ang mga katagang iyon. Kagad na itong pinaganda ni Padre Lambert. Dahil nung araw na yun, babiyahe na sila pabalik ng Maynila. Nag-aantay doon ang kanilang eroplanong sasakyan. Matapos maianda ang lahat ng kagamitan, kagad na silang umalis. Pagdating sa paliparan sa Maynila, kamuntikan pang hindi papasukin si Argel dahil sa dalang sebat ni Longinos. Sa kabila ng mga papeles ay pinadala ng Santo Papa, ayaw paniwalaan ng mga gwardya sa paliparan ang dahilan nito. Siguraduhin mong kinabukasan, wala ka ng trabaho dahil sa ginawa mo. Hindi pa ba malinaw sa iyo mga papeles na nagsasabing ang hawak kong reliko hindi isang sandata, kung hindi isang banal na gamit na pagmamay-ari ng Batikano? Hindi na nakasagot pa ang gwardya, kaya dali-daling kinaladkad ni Padre Lambert si Argel habang nasa eroplano. Kinausap ng pari ang pamangkin. Sinabi nito na haharap siya sa Santo Papa, kaya naman kailangan niyang maging magalang at mag-ayos ng tindig. Tumatango lang si Argel. Ilang oras ang nakalipas. Nakarating na ang mga ito sa Roma. Mag-antay ka dito sandali. Kakausapin ko mga bantay. Kagad namang pumayag ang mga ito. Dali-daling tumuloy sina Argel. Nakiharap sa Santo Papa. Personal nitong inabot ang sebat ni Longinos. Nagbigay galang. Nang matapos isuko ang sebat, kagad nagpaalam ang mga ito. Ngayong tapos na mga gagawin mo. Ano? Itutuloy mo ba ang pag-aaral ng theology? Siguro po itutuloy ko. Pero mas gusto ko munang maging abogado bago maging isang pare. Pangarap ko din maging isang pare. Pinangarap ko din ang magkaroon ng sariling law firm para hindi lang ako nakakatulong sa mga nangangailangan, kundi pati na din sa mga walang kakayahang ipagamot ang kanilang mga anak sa espesyalista. Ikaw na ang bahala, buhay mo yan. Kagaya ng sinabi ko, ang buhay nating mga tao, parang kagaya lang ng sebat ni Longinos. Nasa iyo kung saan mo gagamitin. Tama nga po kayo, Uncle. Napatunayan ko yan ng mga oras na hawak ko ang sebat. Nakita ko ang pinagdaanan nitong labanan. Maging ang mga buhay na kinitil ng sebat, bago pa man ito magamit sa pagkitil sa buhay ni Kristo. Totoong marami ng buhay na inutang ang sebat. Ngunit ang lahat ng yan, hindi kasalanan ng mismong sebat. Dahil sa oras na hawakan nito ng isang tao, gagawin nito ang gusto niya sa sandatang yun. Hindi ang sandatang nabahira ng kasalanan, kundi ang mismong taong may bitbit ng sandata. Tama po kayo, Uncle. Kaya malaking bagay para sa akin na kahit papano, nagawa nating masilayan ng sebat ni Longinos. Dahil doon, isang matinding aral ang napulot ko. Isang leksyon na habang buhay kong dadalhin. At ako na lang po ang makakaalam nun. O siya, sige, bahala ka na. Nga pala, may pupuntahan akong sinasaniban sa ibang bansa eh. Gusto mo bang sumama? Simula ng mga oras na yun, naging katuwang ni Padre Lambert ang pamangkin. Kalaunan naging kilala itong eksorsista sa Roma. Hindi naman naging ganong katagal ang naging pag-aaral ni Argel sa theology. Kaagad na itong nakapagtapos. Dahil na din sa may tinapos na itong kurso,
Yun ang pagiging abogado. Ilang taon ang lumipas. Marami ng kasong hinawakan si Argel. Karamihan sa mga ito ay manifestasyon ng demonyo. Sa tulong ng kanyang mga natutunan, nagagawa niya itong palayasin. Sa paglipas ng mahabang panahon, patuloy na ginawa ni Argel ang eksorsismo. Ngunit may ilang katulong na ito at hindi na gaano kadalas ang kanilang mga pasyente dahil na din sa mga modernong paniniwala. Unti-unti nang nawawala ang mga nilalang na nanggagambala sa mga tao. Masaya din si Argel dahil kahit papano naging tahimik na ang paligid kung saan siya unang nadestino. Sa kasalukuyan, retirado na si Argel. Kapiling ang kanyang mga ampon. Namuhay sila ng normal sa bansa. Ang dating tahanan ni Lolo Roping, pinagawa ni Argel ang lugar upang maging dausan ng pagsasanay ng grupo ni Leonardo na nooy nanggagamot naman sa kanilang bayan. Masaya si Argel dahil nagamit ng mga ito ang kanilang kakayahan sa mabuting paraan. Bagaman hindi lubusang nasaksihan ang kakayahan ng Sebat ni Longinos, masaya naman ang mga ito na nakasama nila ang taong minsang naging tagapangalaga. Bilang dating eksorsista ng Batikano, may karapatan pa rin bumisita ng Roma si Argel. Halos taon-taon, dinadalaw nito ang kinaroroonan ng Sebat. Ngunit ayon sa kanya, ang kasalukuyang nakadisplay, replika lamang ng totoong Sebat. Tinago na ito ng mga naunang pinuno sa takot na mangibabaw sa kanila ang demonyo at hindi nila ito magawang kontrolin. Hindi rin alam ni Argel kung saang nakalagak ang totoong Sebat ni Longinos. Ngunit iisa lang ang sigurado, nasa pangalaga ng ligtas na kamay. Sa loob ng mahabang panahon, naging lingkod ng simbahan si Argel, pero ni minsan hindi ito natuksong gamitin ang kapangyarihan ng Sebat. Dahil ng mga sandaling nasa pangalaga niya ito, maaari niyang pasunurin. Pero pinili pa rin niyang wag itong pakialaman dahil alam niya ang maaaring maging kabayaran sa oras na gamitin ang kapangyarihang nakapaloob sa banal na gamit. Walang totoong nakakaalam kung ano ang kakayahan ng Sebat ni Longinos, maliban na lang sa katotohanan na ito ang ginamit para dalhin sa huling hantungan ang anak ng Diyos. Bagay na iniingatan ng simbahang Katoliko dahil sa oras na may makadiskubre, paniguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan, hindi lang sa aspetong pisikal, kung hindi maging sa pilosopikal na pananaw ng bawat taong nakakaalam tungkol sa Sebat ni Longinos. Hindi man nailahad sa kwento ang kapangyarihan ng Sebat, naway nagkaroon kayo ng ideya kung ano ang pinsala ang maaaring magawa nito sa oras na mapunta sa maling kamay. Hindi lang ang Sebat ni Longinos, kahit anong uri ng kapangyarihan, mapa-espiritual o politikal, mahirap kapag napunta sa maling kamay. Dahil kung hindi sarili lang ang kanilang iisipin, paniguradong aabusuin nila ang lakas nito. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng Sebat ni Longinos. Marami pang ibang bersyon ang kwentong ito. Ngunit yan ay tatalakayin natin sa ibang panahon.